Ang fifth session naman po kay Brother Rodel ay tungkol naman po sa paglilingkuran nating mga magkakapatid. Isang halimbawa po nito, tulad po ng natutunan natin nung nakaraang mga pag-aaral ay yung tungkol sa pagiging uliran ng isang servant. Sinabi rin po ni Brother Rodel na ang isang servant ay pampalakas ng loob ng kapatid. Pampalakas ng loob ng kapatid para gumawa ng mabuti. Tapos, pag nakikita naman din po niya yung servant ay natatakot siyang gumawa ng mali. Tulad po ng pag nakikita natin si Kuya, lumalakas yung loob natin. Nung si Pablo po ay malapit ng pagpahingahin, sabi ni Brother Rodel, si Timoteo ang papalit sa kanya. Nung panahon po na yun, si Timoteo ay bata pa. Kaya binilinan siya ni Pablo na huwag hamakin ni numan ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran. Kaya binilin talaga sa kanya ni Pablo na maging uliran. Halimbawa, physically, tayo po dapat ay mag-aayos. Hindi tayo mag-aayos dahil sa kung anumang ibang bagay, kundi dahil dun sa tungkulin na dala natin. Po. Tapos, pangalawa, meron po tayong tutularan sa pananampalataya at iyon na yung ating mga maral. Pangatlo, kailangan nating ibigin ang kapatid maski pakiramdam mo hindi kanya iniibig masyado. Pang-apat, yung tungkulin po natin dapat gawin na may kalinisan. Halimbawa, sabi ng Biblia, ang kapatid na babae itrato na kapatid na babae na sa buong kalinisan. So, binilinan siya ni Pablo na layuan ang mga binata, ang masamang pita ng kabinataan, sapagkat ang malinis ginagamit din ng Diyos. Ang Diyos ang gumagamit sa malinis. Ayun po, aking natutunan. Salamat sa Diyos.